Hallelujah. Hallelujah. Greeting each other. Emmanuel. Today we are sharing the gospel about love and devotions. Kung karon ang mayong balita sa atong pagkabitan, naguluhan o gugma o debosyon. So reading Bible, Romans chapter 8, 35 to 39. Kung karon akong pagbilihan sa atong mga Biblia, halita sa Roma Kapitulo 8, versikulo 35 abot sa 30 to 20. Kung ana duman o basa, busa, kinsay makapahimulan ka nato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang ikabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa ingon sa kasulatan tungod kanino nabiligyo kami sa tanang panahon. Naisama kami sa ihumunon ng mga kardero. Dili, hinuwag taliwala nining tanan, mahigpit kitang kadaugan, hinagi kaniya na higugmakan nato. Kaya nakasiguro ako, mawalay bisan ko sa makapahimulan ka nato, gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o ang mga anghel, o ang mga langit ng pamunuan, o mga galong, o ang mga butang karon o sa umaabot na kapanagbanan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalo, wala kay bisan unsa sa mga binuhat na makapahimulan ka nato, gikan sa gugma sa Dios na naato pinagi kang Kristo Jesus na atong Ginoo. Amen. We can make a victory in Christ Jesus. Makabato kita o kadaugan, pinagi kang Kristo Jesus. So when we fall in love, we sacrifice everything we have for the one we love. Kung kita mahigugma pag-ayo, ato ginang isakripisyo ang tanan alang sa tao atong higugma. Jesus' love is unconditional and selfishness. So we cannot forget His love. Kung ang gugma ni Jesus walay kondisyon o bilit hinakog, kung adik na ito makalimutan ng iyang gugma. The Bible says Abraham's love for God Almighty. Kung ang Biblia lang ingon, may tungod sa gugma ni Abraham sa Diyos na labing gamhanan. Abraham is our forefathers of all nations. Si Abraham ang atong katigulangan sa tibuok na nasod. Because God made him a blessing to be a forefather all of the nations. Tungod kay gipanalanginanan siya sa Dios kung himo siya mao ang himong amahan o katigulangan sa tibuok na nasod. Abraham had trial and suffering, problems and trouble in his life many times. Kung dagang higayon na si Abraham nakasulay siya mga pagsulay, mga kasakit, mga pag-antos o problema sa iyang kinabuhi. But Abraham was enduring the whole hardship by his faith. Apan nalampusan ni Abraham ang tanang mga kaisdanan, pinaagi sa iyang pagtuo. That's why Almighty God gave to Abraham begotten son Isaac when he was 100 years old. Muna ang labing gamhanan ng Diyos iyang gihatagan si Abraham kung anak na lalaki ng tawag ko Isaac, sadya na nagpanulod siya ang usa ang gatos na tubig. As a man, it was impossible to get a son 100 men. Isip ko sa katawo, posible na kayo kining makitabo, makakapatid, makita o anak, sadya na nagpanulod na tao sa gatos na tubig. So, Abraham had a son Isaac at the age of 100 years old. Kung si Abraham nakabatong siya o anak, nagkita si Isaac, sadya na nagpanulod siya o sa gatos na tubig. So, Isaac was like the apple of his eyes. Kung si Abraham daw iyang panglataw ni Isaac daw sama sa usa ka apple sa iyang mga mata. So, he would not trade Isaac for anything else. O nadili dayon niya ibaylo si Isaac sa bisan-bisang butang. But Almighty God tested Abraham's love for God. Apan ang labing gamhanan ni Dios iyang gisulayan ang paghigugma ni Abraham sa Dios. Bible says in Genesis chapter 22 verse 1 2. Kung diri sa
Gipadayan Kapitulo 22, versikulo 1, abot sa versikulo 2. At Genesis 22, versikulo 1, abot sa 2. Genesis 22, 1, 2. Kung doon tagbasa, Unya, walang kadugay. Gisulayan sa Diyos si Abraham, kung itawag siya, Abraham. Kung si Abraham itubag, anihan ko, mayon ang Diyos, dada si Isaac, ang bugtong mong anak, na imong hibugma o lakaw, ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalag siya, pinaagi sa pagsunog kaniya, dito sa bukid kay tudlo ko kanino. This was the very big test to Abraham, but Abraham decided to sacrifice his son Isaac at the point offering to God Almighty. Kung daw kini usa ka dako kayo nga pagsulay ala kang Abraham, apan sa katapusan gipilit ni Abraham na ihalad isip sa kahalad sinunog ang iyang anak si Isaac alang sa labing kabanay ng Dios. Because Abraham believed God Almighty in his heart wholeheartedly. Tungod kay si Abraham na nahitang nabuhat niya pili tungod kay nituo si Abraham sa Dios nga labing kabanay sa kinasingkasin gayon. This was the great peace for the believer Abraham. O kung kini siya mo'y pinakalabing pangulo sa pagtuo na kung para mga magtotoo kung ma-honest Abraham. If we believe God Almighty and Jesus Christ, you can do like Abraham decide in your life. Kung tinatry ka na ito sa Diyos, kung di Ginoong Jesucristo, makahimong kita sa pagbuhat sama sa gibuhat ni Abraham ang desisyon. And then Abraham prepared the wood and delivered Isaac to the mountain of Moriah to sacrifice his son at the burnt offerings. So nag-andam na sa Abraham ang mga igsusugnod kaya nang gigapos ang iyang anak si Isaac aron himuon niya sa kahalan si Ano. When Abraham attempted to sacrifice his son on the mountains. O si Abraham ihalang ihalad ang iyang anak dito sa bukid. Genesis chapter 22 verse 9 to 10 says. Sa Genesis 22, versikulo 9 abot sa 10. Doon na sa umasa, sa pag-abot nila sa dapit na giudlo kaniya sa Diyos, gipamindot ni Abraham ang usang kahalaran kung gibabaw niini, gibutang niya ang sugnod, gigapos niya ang iyang anak kung gipahilula sa halaran, gibabaw sa sugnod. Kunya gikuha niya ang kutsilyo, ang patsyo na unta niya sa Isaac. Almighty God knew that Abraham truly feared him. Kung ang labing kamalan ng Diyos na sayog nga si Abraham, tinungod ba yun na nahadnag ba ito o kahadlo kaniya? Because Abraham already decided to sacrifice Isaac and the burnt offering to God. God knew heart of Abraham. Tungkol kay nidesisyon naman si Abraham na ihalad ang iyang anak isip sa kahalan sinunog kung munang nakita o masayra na sa Diyos ang kasing-kasing ni Abraham. Abraham truly feared God Almighty. Gani, tinungod gayon na ikahadlukan ni Abraham ang Diyos na labing kamahalan. When we fear our God Almighty, we can do everything, sacrifice our life for Him. Kung kita tinungod nga doon ay kahadlok sa akong labing kamahalan ng Diyos, makahimo kita sa pagsakripisyo, bisan sa tibuok na ito kinabuhi na nakalinya. Every knowledge came from the Lord God when we hear His messages. Tanang kaalam, gikan sa labing kamahalan ng Diyos, bakit kini mapatunay, sa diya ka magpahadukin kita sa iyang mensahe. Genesis chapter 22, verse 11 to 12. Kung gawin natong basahon sa Genesis 22, versikulo 11-12. Genesis 22, 11-12. Kung naana doon ang basa, apan itawag kaniya, gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham, mitubag siya, aniya ako, ayaw usa ang bata, naingon ang anghel. Nasayon na ako, maandang kagayod pagsugod sa Diyos.
kay wala mo man ihigaw ka nako ang imong bugtong anak. At the moment when Abraham had the life to kill his son, Almighty God said to Abraham, Abraham, stop. Do not kill your son, begotten son, Isaac. O sa takta nga, dunggapon mo kay Abraham ang iyang anak, pagka sa talit nakadungog siya, timog sa amin ang ingon nga Abraham ay yung saan ang pagka. I know that you fear me, Almighty God, with your wholeheartedly. Stop killing your son Esau. So ingon ang labing kamalan na sayot ako, mahandang kagayon pagsugot sa Diyos, kaya wala mo man ihigaw ka nako ang imong bugtong anak, ayaw kung saan ang imong anak. Amen. Amen. Almighty God will test your heart sometimes with a very important time and matters. Kung ang labing kamalan nga Diyos gusto na usap sa atong mga kasing-kasing ilabi na sa pinaka-importante butang din na nato. So many people tempted by God. When they tempted by God Almighty, they did not obey the word of God. Ako na doon uban, kung sulayan sila sa labing kamalan ng Diyos, pilitan mo silang butuo o butumay sa puno sa Diyos. That's why they cannot receive so much blessing from God Almighty. Kung managili sila makagawa kung hinatihan, kadaghang panalangin gikan sa langit ng Amahan. God will know what we decide in our heart very well. Sunod ang Diyos ilahan yung masayran kung saan buta na atong gidesisyonan sa atong mga kasing-kasing. Abraham's face will give us the very important instructions. O ang pagtukoy ni Abraham, hatag ka na po o importante kaayo mapagmangno o pagtulungan. Follow the face of Abraham's. Mga atong sundon ang pagtukoy ni Abraham. Because Abraham believed Jesus Christ and then become blessings. Kung si Abraham, ituuman siya kang Jesucristo kung nahimo siyang panalangin. Bible says how the Abraham believed and become a blessing. O ang Biblia nag-isro kung sa ni Abraham pagtuo, kung sa niya nga siya na nahimong panalangin. Genesis chapter 22 verse 18. Ako basahan sa itong mga Biblia sa Genesis 22:18. Dungan pagkasa, o mihangyo ka nako ang kanang mga nasod nga panalanginan sila. Ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kadiwan. Kay imo magituman ang isulog ko kanimo. Amen. Why Abraham become so much blessing? Because Abraham have to obey the commandment of God Almighty. Ano nga si Abraham nakalawa ko binatilang talagang panalangin tungkol kay si Abraham nagmatinumanong man o ituman niya ang sugo sa labing kamalan ng Diyos. The source of blessing is this: obey the word of God, even though difficult and trial times. Kaya ang tinugdan sa panalangin mo gayon ang pagtuman pagkamatinumanong sa pulong sa Diyos bisan pa sa panahon sa mga pagsulay. Abraham loving God very much, that's why he could do devotion, sacrifice everything for God Almighty. Kung ba pag-ayo ni Abraham ang labing kamalan ng Diyos, mananatili siya sa pag-sakripisyo, sa paghalag sila o galingon alam sa Diyos na labing kamalan. Because Abraham understanding everything come from the Heavenly Father God. Tungkol kay nasayran o nasabta ni Abraham na ang talang butan na ikan sa langit doon ng Amahan. That's why he could return to the what he had everything what God wanted. Kaya nakahimo siya sa paghatag balik tungkol sa ang ganahan na pangayoon sa Diyos. Second steps, lose love for her mother-in-law. Kung ikaduha, ang paghigugma ni Ruth sa iyang
ugangan nga babayi. Luz husband Elimelech and her two sons, Mahlon and Chilion, passed away. Kung atong mabasa diri ang bana ni Naomi nga si Elimelech, ug ang iyang duha ka anak nga lalaki nga si Mahlon ug si Chilion, nitaliwan or wala namatay na gayon. That why mother-in-law Naomi said to Luz, "Look, you must go to your hometown, make another husband." Kung tapos tingin ang iyang ugangan, kasi Naomi mihingon ni Rod na pauwi ka lang sa inyong balayo, pwede kang mamita o lain na po na bana. And then Luz, his side, said to mother-in-law, "Where you go, I'll go." Apan, ang desisyon ni Rod, mingon siya sa iyang ugangan na masa ka muadto ako. Luke chapter 1, verses 16 to 17. Akong basahon sa libro sa Rod, kapitulo 1, versikulo 16 abot sa 17. Kung naana dumata og basa, apan mitubag si Rod, ayaw ako agdaha pagdiya kanimo ug ayaw ako pugi sa pagtuyo kanimo. Bisan asa ka mo paingon, puyo gayud ako. Bisan asa ka mo puyo at usap ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Bisan asa ka mamatay at usap ako mamatay ug tilubong. May aguman tuunta ang labing makabilisa nga silot sa Ginoo kung tugutan ko ang bisan unsa nga magbulag ka nato gawas sa kamatayon. Luz know very well how to obey the parents. So si Ruth, nasayo gayon siya pag-ayo kung saan gayon ang pagtahod o pagtuman pagkamatinumanin sa ginikanan. Before I die, I never leave you. Bisan pag mamatay ako, dili ko mubiyak. Sa dili pa ako mamatay, dili gayon ako mubiyak kanimo. Where you dwell, I dwell with the youth. Asa ka magpuyo, puyo ako kauban nimo. Your people will be my peoples. Ang imuhang katawan, mahimong akong katawan. Your God will be my God. Ang imong Dios, mahimong akong Dios. Where you die, I will die. Bisan asa ka mamatay, at usap ako mamatay. And there I will bury this. O dito ako ilubong. If anything but death separate you and me, may the Lord punish me. However, similarly, He may punish me. May aguman kunta ang labing makalilisa nga silot sa Ginoo. Tutugutan ko ang bisan unsa nga magbulag kanako gawas sa kamatayon. Amen. Amen. This is the very important confession Luz for mother-in-laws, Naomi. So kung importante kayo mapagsugid sa desisyon ni Ruth alang sa iyang ugangan na si Naomi. All church members believe in God and Jesus Christ through holy messages. Unang kitang talang mga miyembro sa simbahan atong tuuhan, kalabing gamahan ng Diyos pinagi sa balaan ng mensahe. My God, your God is the same God. Ang iyang Diyos, ang akong Diyos, maura na Diyos. My Jesus, your Jesus is the same Jesus, our Savior. Ang iyang Jesus, ang akong Jesus, maura atong manluluwas. Believe God, believe Jesus Christ, and I teaching and preaching, sharing the gospel until last. Muna katong saligan, tuuhan ang akong Diyos, bisan sa iyang giwali nga maayong balita hanggang karon. So we must individually decide to follow church instruction very well. Muna kamata ko sa dato kailangan kayo ng desisyon o kusunod sa isugo o itudlo sa simbahan. Luz decision leading her life on a perfect basis. O ang desisyon ni Ruth nagiya sa iyang kinabuhi sa eksakto kaayong madalan. Almighty God lead
Luz and his mother-in-law, Naomi, to hometowns. O si Ruth, giuban siya sa ilang ugangan sa ilang kuning dito sa ilang pinay-anay. At that moment, they met fortunately, the man of godly person, Boaz. Kung sa patuban niya dito, sa pagkabot ng mga tuwing nila ng pagtuyo, ay balag niya ang Diyos kaayo malaki, naginganlag Boaz. Ruth married Boaz and gave birth to Obed, who became the grandfather of King David. O naminyo si Ruth ni Boaz o nanganak siya o batang lalaki o gingalan niya Obed na nahimong apuhan ni Haring David. Ruth's decision become the channel of blessing that connect the genealogy of the Jesus Christ. O ang desisyon ni Ruth nahimong kagikan sa panalangin diin nahimong konektar sa kagikan ni Ginoong Hesukristo. Our desire to follow whom is important. Ang among desisyon sa pagsunod ni kinsa is importante gayud kaayo. You can decide from now on through today message understandings. Muna makadesisyon kita sugod karon inaagi sa mensahe o sa pagsabot nato sa mensahe. When I was reading Bible, the book of Luke, I was found important instruction. That's why I was decided to abandon everything before I followed Jesus Christ. Kaya ito usahan sa kanya na natuon siya sa pulong sa Diyos kung nakakatun siya, nakabasa siya sa libro ni Ruth, kung nakaangkon siya, makahindot kayo nga mga pagtulunan, o kung nakahimo siya sa pagdesisyon niya, biyaan ang kanang butang na niya kaniadto, o misunod siya ni Jesucristo. When we decide something important matters, we must decide not only circumstance and any kind of matters, but also we must decide with strong faith like Abraham and like Ruth. Kung desisyon kita, o importante kayo ng butang, o desisyon kita, dili lamang tungkol sa mga kahintang, kung dili pinangan mo desisyon kita na ikon kaayo ng pagdesisyon sama sa buhat ni Ruth. Almighty God made Abraham become a blessing of the world, and then made Ruth become connected to the genealogy of Jesus Christ. Kung ipanalangin sa labing kamahal ng Diyos si Abraham sa tibuok kalibutan, kung si Ruth usab, nahimong usa kagikan ni Jesucristo. I tell you the truth, do not follow the what you see, what you touch, everything. Kung sa diya tayo pa sa malita, sundon ang mga dili maayo na ato makita, o ang mga butang na ato makita. We must open our spiritual mind and brain. We can see the behind. There is the behind world wonderful blessing. Stand by for your eyes. So dahil, lawas ka lang, kailangan maabot ka sa ilipan ng mga matangan. Luyo, ano yung tanan ng mga silitasyon na tunay, dindot kayo panalangin na nagulat ng atong kanay. To become like this, we must be peacefully trusting God Almighty first. Aron mahimo kitang sama ni o sa kanan kinahanglan kitang musalig tinudanay sa Dios kung magmatumanan kaniya. And the Almighty God will give you intelligence and understanding the knowledge of God very well. You will become a very special ministry of God, changing the whole condition of the Philippines, Asia, and all of the world. Mga labing kamahal ng Diyos, paghatag na po kaalam at paglabot, kamasabtan na ito pagkayo, ang mga kita, kung gamiton sa Diyos na mahimong mga iyang ganamiton o makahimong tapag-usap sa Asia, sa Pilipinas, o sa tibuok kalibutan. Have
great vision and dream for your futures. Unang kailangan nga magpatut kita hindot kayo nga pag-awon o pandoy alang sa atong pagkaon. Number 3, God's love for all humanity for you and eyes. Kung ikatulo ang gugma sa Dios alang sa katawan, alang sa kanimo o kanako. We can learn the truth, sacrificial love to Romans chapter 8, 31 to 32. Ako makita ang pagsakripisyo magugma diri sa Roma kapitulo 8. Roma kapitulo 8 versikulo 31 hanggang sa 32. Roma 8, 31, 32. Kung naana dumatag karon kung sa may atong ikasulti may tungod-tingin. Kung dapig ka nato ang Dios, kinsay makibato ka nato. Kung wala pagdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan. Dili ba ang gagawin sa kita niya sa tanang butang ang atong pangayunog kaniya? This is the love of God. Almighty God did not spare His begotten Son Jesus Christ and gave us until die on the cross. Mo kini ang gugma sa Dios gani wala kay ikaw ang iyang anak hangtod namatay dito sa krus alang kanato. That's why we can learn the love of Jesus Christ. Romans chapter 8, 33 to 39. Unang makatungan nato ang paghigugma ni Ginoong Kristo dinhi sa maong libro sa Roma kapitulo 8 versikulo 33 hanggang sa 39. Kung naana duman ka basa, usab, kinsay mga has sa pagsumbong sa mga pinili katawhan sa Dios. Ang Dios mismo na ila kanila mawalay sala. May makaupong ba kanila na sila sada? Wala. Si Kristo Jesus mo ang nagpakamatay sa ibanhaw natuwa siya sa puso sa Dios ug nangaliyuko alang kanato. Busa, kinsay makapahimulang kanato gikan sa bugma ni Kristo. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman o ang kamatayon, sumala sa imon sa kasulatan. Tungod kanimo na binigro kami sa tanang panahon. Nahimo kami sa ilang usa ka yamunon nga mga karnero. Dili, hinuon taliwala ni tanan, mahimpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahimo ka kanato. Kaya nakasiguro ako nga walay bisan unsa ang makahimulang kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langit ng pamunuan o mga gahong o mga butang karon sa umaabot ng makanabangan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalong, wala kayo bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulang kanato gikan sa gugma sa Dios na naato pinagi kang Kristo. Ginakong Ginoong Jesucristo. The Bible promises no one can separate us from the love of God and Jesus Christ our Lord. Ang Biblia nagsaad na wala makapahimulang kanato gikan sa gugma ni Ginoong Jesucristo na atong Ginoo. That's why we must keep our mind keeping the Holy Sunday worship service, keeping the whole our ministry of God by faith. Ang unang kinahanglan nato ang tingnan ang atong mga una-una o kanunay natong tumangon ng pagsimba sa matag domingo atong pagminabuhi ang kanunay kita mga kinabuhi diha sa pagtuo. People crucified Jesus Christ on the cross, but God laid him from the dead after 3 days. Ang mga tao ilang gilan sa Jesu Kristo dito sa cross, ang pagkako sa tulong adlaw, manaw siya sa Dios. Which means when we sacrifice for God Almighty, anything else in times, God will protection, lay our name very higher. Napasabot ngayon kung sakripisyo kita alang sa labing kamahalan ka Diyos sa bisang sa bigayon, sa bisang sa tak na ibaya o ipataas sa Ginoo ang atong mga pangalan. Sacrifice our time, talent, and money, everything for God is important in our Christian lives. Pagsakripisyo sa atong oras, sa atong mga talento, sa atong kwarta, importante kayo alang sa labing kamahalan ka Diyos. Because the Almighty God gave us the eternal life, so much blessing, ladies. Bukod ka ang labing kamahalan ng Diyos, naghatag na nato o labihan ka dagang panalangin o dugang panihan at umakmin walay katapusan. Almighty God gave us so much blessing, salvation of our souls, take up from the darkness to
to the light. Kung ang labing kamahalan ng Diyos, naghatag ka nato kaluwasan sa atong mga kalag, nagihapon ang ipanindigan sa kamit-mit kadto sa kahayag. So we are so blessing peoples, Unang mga bulahan kaayo kita ng mga katauhan. trusting the Lord and the God Almighty from the heart. Ang pagsalig sa ligan nato ang labing kamahalan ng Diyos sa kinasilikasan gayon. And then below that, Almighty God sent the Holy Spirit to help all of us. Kung ang bukong sa magipadala sa Diyos ang iyang parang Espiritu sa pagtabang na natong tanan. Almighty God, the Lord have prepared the heaven, our eternal hopes. Kung ang hukma, diin ang andam ang Ginoo o gingharian sa langit, na mao ang walay katapusan, mga Pinoy-anan. Someday, all of you and I will go to the eternal home, Heavenly Father houses. Kung maabot ang panahon, ikaw o ako, at kung nata sa walay katapusan, Pinoy-anan, diin na nakakamo ng itong amahan. So our death is only the beginning of the eternal life. Muna sinatong kamatayo, mao kini ang sinugdanan sa ato ang kinabuhi ng walay katapusan. Last one, the love of our God become a living sacrifice. Offer everything on the altars. Kung ikaw ang hukma alang sa atong labing kamahalan ng Diyos, ang mahimo kita mga buhing halag, nga atong ihalag ang tanan dinha sa halaran. That's why we must do what God gave us the commandment to, what God called us. Munang kinahanglan jud natin tumano ug buhaton, sumala sa pagtawag sa Dios kanato. The meaning, purpose, and the joy and the happiness of life can be found only in God through Holy Scriptures. Ang kahulugan tumong kalipay ug pagkamalipayon sa kinabuhi, makapulagan lamang nato diha sa Dios ug inaagi sa balaang mga kasulatan. If you are departed from the reading Bible day and night according to the church instruction, you are already departed from the Lord very fast. Kung inay-inay ta nga biya ug dili na magtuon ug basa sa tulong sa Dios, ato makita pa ko kalimot kay naginay sa kitang biya sa Ginoo ug magkalayo kita. Almighty God commanded all to Christians meditate the Word of God, reading Bible every day and night. But if we do not meditate the Word of God every day and night, you are very far from God Almighty. Ang Dios nag-ingon ka nato kinahanglan natong tun-an ang pulong sa Dios, basahon ang Biblia adlaw ug gabi apan tumutan na tay buhat-buhat ani ug pasabot kinahanglan na ta layo ug layo sa Dios nga labing kamahalan. God is very good, but God calls all of your life, come to me, I will give you true rest. Ang atong Dios maayo kay kaayo nag-ingon siya kanato matungod kamo kay nako ug natagad mo kamo og matuod nga kamahulayan. We must understand very well what is the meaning of the come to me. Jesus called us. So kinahanglan nato masabot sa may buti pasabot ani ingon sa Jesus kadul kamo kanako. We must approach to God and Jesus God through reading Bible, meditate the Bible, memorize the Bible, continually day and night. So mudugol kita ang Ginoong Kristo pinagi sa pagtuon sa Biblia, sa pagbasa sa Biblia, sa pagtuman sa Biblia o sa pagsapulo sa mga bersikulo sa Biblia adlaw ug gabi. The Word was God Almighty. Ang pulong sa Dios mo kay ang Dios nga labing kamahalan. Do not depart from the Almighty God in your life. Dili na dili kita ang bulag sa labing kamahalan sa Dios atong kinabuhi. That's why today in the city, we must love in God Almighty and then devotion to God Almighty for our lives. Munang ang mensahe o uluhan sa atong mensahe karon atong higugmaon ang labing kamahalan nga Dios, atong ipaggamit sa Dios ang tibuok natong kinabuhi. Today, we must decide to follow the pace of Abraham, pace of Luz, pace of Jesus Christ. Unang karon kinahanglan kitang magdesisyon nga sundon ang samang pagtuo ni Abraham, ni Ruth ug ni Ginoong Hesukristo. I will come with the message. Humanity greatest joy and happiness come from experience the love that is loving, love, and being loved. Kung ito na siya panako sa iyang mensahe, ang dakong kalipay o pagkamalipayon sa kinabuhi sa katawan,
pagsinati, sa paghigugma, o sa pagkamahigugmaon o gihigugma. Jesus says, love one another. Si Jesus na yun, paghigugmaay ka mo sa mga kabusan. However, human love is always selfish and imperfect. Sabay ang paghigugma sa mga tao, kung may selfish o dili higugit. God's love, however, is perfect. Sabay ang gugma sa Diyos, higugit kayo. Only God's love can we find the eternal hope and happiness. Kung yan lamang sa gugma sa Diyos, mapaglagan nato ang walay katapusang paglaong o kalipay. So when we love God and our neighbor, we live in true happiness. Kung maghigugma kita sa Diyos o sa atong mga isig na tao, magpuyo kayo kita o matuod nga kalipay. Do not be afraid to sacrifice and dedicate your life to the gospels. Ayaw ka hadlok sa pagsakripisyo o sa paghalad sa imong kaugalingon alang sa mga iyong balita. Because of the gospel of Jesus Christ has saved our souls. Kung ang maayong balita ang nagahon ng kaluwas sa atong mga kalag. If there is no gospel of Jesus Christ, we have no salvation of our souls. Wala ka ang maayong balita ni Yesu Kristo, walay kaluwas at dili maliwas sa atong mga kalag. Because of the preaching the gospel, hear the gospel, we have been saved. Apan tungod sa maayong balita ng isangyaw at kinikigawan kita na buwas. That's why we must preaching the gospel to one another. Unang kailangan mo sa nato isangyaw ipaamit ang maayong balita sa mata usa ug sa uhay. This is the commandment of God and Jesus Christ. O kini ang kasuruan o sugo sa atong Dios nga si Ginoong Jesucristo. I urge you to do your best to spreading the gospel to everyone. Una ko naghayo kaninyo mabuhaton ninyo ang tutob sa mahimo sa pagsangyaw sa maayong balita sa tanan. If you do, you will surely enjoy eternal blessing and God gives. Kung imong buhaton, sigurado kayo di mo matagamtaman ang balik at tapusang panalangin na ihatag sa Diyos. Let us pray. Father God, thank you, Lord. We are sharing the gospel about love and devotion. We have learned the truth about peace and the loose peace and Jesus Christ. Help all of us follow the great peace Christians in the Lord. We pray in Jesus' name. Say Amen. Praise the Lord.